Sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 21, nang malapit na sila sa Jerusalem at magsidating sa Bethphage sa bundok ng mga Olibo, ay nagsubo nga si Jesus ng dalawang alagad na sinasabi sa kanila, magsiparoon kayo sa nayong nasa tapat ninyo, at pagdakay masusumpungan ninyo ang isang nakatali na babaeng asno na may kasamang isang batang asno. Kalagay ninyo at dalhin ninyo sa akin. Pagpapala po ang sumating sa muling pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Good evening po mga kapatid. Isang mapagpalang gabi po ang pinagkalob sa atin ng ating mahal na Panginoon upang tayo po ay mag-awitan, magpuri sa kanyang banal at malinis na pangalan. Kaya din mga kapatid ay pagsalusulan po natin mga salita ng Panginoon, bagaman ako po ay substitute, hindi pong gabi, pagdating ko po, inagad ang binugit sa akin eh. Ayan. E di gagawin na lang po natin, sabi nga sa wikang Banyaga, you know the drill. Ang akin pong idadalhin po sa inyo, may paglilingkod po ay ng chapter 21 po ng aklat ng Mateo. Last June pa po yata yung natalakay natin yung chapter 20. Yung sa chapter 20, medyo mahaba din po ito. Yung tungkol doon sa may kinalaman sa ubasan. Kung inyo po natatandaan, yung nagtrabaho ng ng buong araw, 3 oras, at yung pinakahula yung 1 oras lang. Tapos nun, tinalakay po natin sumunod na Miyerkules naman yung kay Abraham. Kung inyo po natatandaan, yung pangako ng Diyos kay Abraham. Ngayon naman po yung chapter 21, ang pamagat po nito, aral mula sa kapitulo 21 ng Mateo. Ang pinakanilalaman po nito, Jesus enters Jerusalem. Yan. Isa po sa mga pinakakilala o sikat na kapitulo po sa Bagong Tipan at sa buong Biblia, dahil halos lahat po kahit hindi miyembro po ng iglesia nito, kahit sa labas po ng pananampalataya, alam po yung ano na to, yung pangyayari na ito. Lalong-lalo na po pagka anong tawag sa mahal na araw na to? Yung nag-iwan sila, nag-aaral sila ng palaspas. O, Holy Week, ano yun? Palm Sunday. Yung si Jesus ay sumakay na sa isang batang asno. Ayan. Lahat po yan, sineselebrate po na alam po yan kahit bata. Ayan. Ito po ay naglalaman ng 1, 2, 3, 4, 5 bahagi. Ayon po sa chapter 21, kung hindi po natin makuha lahat, babalikan na lang po natin. Pero sikapin po nating alamin po kung nilalaman ng kapitulo, dahil po ang tawag po natin dito ay doctrinal expository. Sa Lumang Tipan, historical expository. Sunod-sunod po yung pagtalakay na may kinalaman sa history. Sa Bagong Tipan naman po, may kinalaman po ito sa doctrinal. Ano yung tinuturo ng Panginoong Jesucristo sa panahon ngayon sa magitan ng pag-aaral ng dire-diretso sa bawat talata, sa bawat kapitulo. Expository style of research. Verse 1, nang malapit na sila sa Jerusalem at magsidating sa Bethphage, ayan. Ano po yung Bethphage? Naalala niyo po yung Beth? Ano po ibig sabihin ng Beth? Bahay. Example, Bethlehem. Ano yung Beth? House o bahay. Yung Lehem, bread. House of bread. So pag sabing Bethphage, house of Phage. Ano yung Phage? Yun po yung mga puno ng igos o fig. Ibig sabihin siya, house of fig trees. O lugar na nandun maraming mga fig o puno ng igos. Ayan. Sa bundok ng mga Olibo. Ayan, bundok, Olibo pala, hindi po hindi pala fig. Igos po yung fig, Olibo, olive. Ayan, Olibo. At nagsubo nga si Jesus ng 2 alagad na sinabi sa kanila, magsiparoon kayo sa nayong nasa tapat ninyo, at pagdakay masusumpungan ninyo ang isang nakatali na babaeng asno na may kasamang isang batang asno. Kalagin ninyo at dalhin ninyo sa akin.
Kung ang sino man ay magsabi sa anuman sa inyo, ay sasabihin ninyo, kinakailangan sila ng Panginoon at pagdakay kanyang ipadadala sila. Ito mga kapatid, parang ano eh. Sa panahon ngayon, palagi ko hindi nyo magagawa ito eh. Ano ba, Panginoon boy sa panahon na to? Mga alagad, nakita nyo ba yung Ferrari doon sa labas? Asno kasi sasakyan noon eh. Nakita nyo ba yung Ferrari doon nakapark? Kunin nyo, sabihin nyo, kailangan ko. Gagawin nyo? Kakasuhan kayo nun. Ano tarong kasa doon? Wrapping yun. Bawal yun. Dito, pinakuha. Sabi, the Lord needs it. Kailangan daw yun ng Panginoon. Nangyari nga ito upang matupad ang sinalita sa magitan ng propeta na nagsasabi, sabihin ninyo sa anak na babae ng Siyon, narito ang hari pumaparito sa inyo na maamo, nakasakay sa isang batang asno, at isang batang asno na anak ng babaeng asno. Yan. Ito pong verse 1 to 5, actually hanggang 14 po ito. Ito po yung panahon na si Jesus ay pumasok na sa Jerusalem at meron na po siyang ginawa dito na pagpapakilala. Alam niyo po, maraming panahon dito sa Bagong Tipan na ang Panginoon gumagawa ng himala, mga kakayanan niya bilang sa kanyang pagka-Diyos, nasa katawang pagkatao siya. Pero pagkatapos po niyang gawin, ano sinasabi niya sa mga nakarakita? Huwag mong ipagsabi ang bagay na ito. Dahil hindi pa napapanahon, hindi pa oras. Ayaw pa niyang ipakilala yung kanyang sarili. Bakit kaya po? Halimbawa, nung may pinagaling siya, nung gumaling, sabi niya, huwag mong ipagsabi ang bagay na ito. Kasi ang mga tao, focus sila dun sa pagpapagaling. Hindi doon sa Diyos. Tingnan nyo, may mga pangkati ng pananampalataya ngayon, ang focus of attention nila dun sa milagrong nangyayari. Hindi dun sa paglilingkod sa Diyos. Pumupunta sila dun sa pangkat ng relihiyon na to dahil dun sa himala, sa kakayanang nangyayari. Kaya pagka nung panahon na yun, pinagsabi nila yung ginawa ng Panginoon, sa milagro sila pupunta. Kita niyo nagpakain ng Panginoon ng libo-libo, sabi, kayo'y nagpupunta sa akin dahil kayo'y nagsikain at nangabusog, hindi dahil sa kanyang pagka-Diyos. Ganon. So ganon din po. Pero dito, may ginawa na po ang Panginoong Jesucristo. Sa kanyang pagkatawang tao, meron na po siyang ginanap dito sa chapter 21. Take note, ang Mateo po ay may 28 chapters. Yung chapter 1 hanggang chapter 20, ang nakapaloob po dito is yung first 30 years o 33 years ng Panginoong Jesucristo. Kapanganakan niya hanggang siya'y nagpasimula na siya ng kanyang ministeryo. Tapos, umabot na siya sa chapter 20, yun na yung full 33 years niya. Yung chapter 21 hanggang chapter 28, yun ay last 7 days ng Panginoon. So yung aklat ng Mateo, nahahati po yun sa dalawa pagdating sa edad ng Panginoon. Chapter 1 to chapter 20, 33 years. Chapter 21 to chapter 28, 7 days na lang ng Panginoon na makikita nyo rito. Napakabagal na ng istorya, hinimay na yung mga mangyayari. Yan. Sa natitirang 7 days ng Panginoong Jesucristo bago siya ipako sa krus, ito na yung kanyang pagpasok sa Jerusalem. Tingnan nyo po kung ano ang sinakyan niya. Sa kasaysayan po ng Biblia, meron pong tinatawag na dalawang uri ng sasakyan na sinasakyan ng tao para may ipakilalang bagay na kanyang gagawin. Kapag ang isang tao ay sumakay o isang pinuno ay sumakay sa isang kabayo, ano ang ibig sabihin po nun? Mataas? Ano pa? Ano ang layunin nito pag kabayo ang sinakyan? At ano ang ibig sabihin pag sinakyan ay asno? Ang alam natin, kahit ako mula pagkabata ako, pati na Noel pagka asno, ang lagi natin nasa isip, nagpapakababa ang Panginoon. Hindi siya sumakay sa marangyang sasakyan o karwahe. Kaya nga yung mga tao, paliwanag mo, naririnig natin mga tao disappointed Alam namin, darating sa amin, hari, bakit nakasakay sa asno? Papakababa. Pero meron pa palang dahilan bakit asno ang sinakyan. Number 1 na dahilan, bakit po asno ang sinakyan ng Panginoon? Dito, una, upang matupad yung nakasulat po sa Lumang Tipan, sabi po dito, tingnan niyo yung verse 5, meron po itong footnote na
Letter H. Wala yata dyan, no? Sa mga Bible po ninyo, makikita nyo. Advantage po ito, pagkagamit nyo yung mismong Bible, may footnote po yan. Makikita nyo po doon, Zacarias 9:9. Kasi pagka online Bible sa cellphone, hindi nyo makikita yung footnote. Zacarias 9:9. Tingnan nyo po. Ang sabi po dito, mga galak kang mainam o anak na babae ng Sion, humiyaw ka o anak na babae ng Jerusalem. Narito ang iyong hari ay naparirito sa iyo, siya'y ganap at may pagliligtas, mababa at nakasakay sa isang asno, sa isang batang asno na anak ng asnong babae. Ano po ibig sabihin? Number one na dahilan bakit asno ang sinakyan po niya is to fulfill the scripture. Kailangang matupad po yung kasulatan. Hindi lang basta namili ng kung anong hayop ang gusto niya sakyan. Yun yung nasa hula. Kasi kung si Kristo sumakay sa ibang klaseng hayop o ibang sasakyan, matutupad ba niya yung nakasulat sa Zacarias? Hindi. Kaya sa aso sumakay, yun po yung nakasulat na sasakyan niya. Pangalawa, ito naman, historical naman. Pag asno ang sinakyan ng isang tao papunta sa isang lugar, yun po yung nangangahulugang kapayapaan. Si Jesus po kasi panganganak ang isang bata, pangalang itatawag sa kanyang kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Pag asno ang sinakyan mo, ang daladala mo kapayapaan. Sa Apokalipsis, makikita nyo dalawa po ang sinakyan. Ang una, asno. Ang sunod na pagparito ng Panginoon, nakasakay na sa kabayo. Ibig sabihin nun, pag kabayo na, tigmaan na po ang dala niya para makipaglaban na po sa mga masasama o sa kampo ng diablo. Hindi na po kapayapaan ang dala niya. Ngayon, kapayapaan ang dala-dala niya. Ngunit hindi siya kinilala ng sariling kanya. Tapos, pangatlo, yung pagpapakababa. Kasama na rin po yung pagpapakababa. Hindi po mali yung turo noon. Kasama rin po yun. Pagpapakababa, kasama na rin yung kapayapaan at para matupad yung nakasulat sa kautusan o sa kasulatan na siya po ay nakasakay sa isang asno. Yan. 6. At nagsiparoon ng mga alagad at ginawa ang ayon sa ipinagputos ni Jesus sa kanila. At kanilang dilala ang babaeng asno at ang batang asno at inilagay nila sa ibabaw ng mga ito ang kanyang mga damit. Dito sila'y sumakay. Meron po itong counterpart doon sa Lucas, ipinakita kung ano po yung ginawa pa ng mga tao dito. Yung puno ng palma, naglatag sila ng mga damit nila, doon dumaan yung ginawa nilang parang carpet yung damit, doon dumaan ang Panginoong Jesucristo. Ngayon, titignan po natin, ano pa yung mga aral na makukuha po natin dito sa unang bahagi niya. Verse 7. 8. At inilatag sa daan ng mga kalakhang bahagi ng karamihan ng kanilang mga damit at ang iba'y nagsiputol ng mga sanga ng punong kahoy at inilatag sa daan. At ang mga karamihang nasa unahan niya ay nagsisunod. Ang nagsisunod ay nagsigawan na nagsipagsabi, Hosana sa anak ni David, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon, Hosana sa kataas-taasan. Trivia po ulit. Ano po ang ibig sabihin ng Hosana? Hosana. Ano po ibig sabihin po ng Hosana? Sa aklat po ng Awit, Kapitulo 118, 25 hanggang 26, makikita niyo po yung ibig sabihin ng Hosana. At ang katagapong ito ay inaabangan ng mga Hudyo at nakakabasa ng banal na kasulatan na sulat ng mga propeta at mga lalaki ng Diyos na may darating daw na ito yung sasabihin. Ang sabi po doon, 25 and 26. Magligtas ka ngayon, isinasamo namin sa iyo, O Panginoon. O Panginoon, isinasamo namin sa iyo, magsugo ka ngayon ng kaginhawaan. Mapalad siya na dumarating sa pangalan ng Panginoon, aming pinupuri kayo mula sa bahay ng Panginoon. Ang ibig sabihin ng Hosana, magligtas ka ngayon. Save us now. Hosana sa kaitaas-taasan. Magligtas ka sa amin ngayon, ikaw na kataas-taasan. Yun po yung Hosana.
Ang kagandahan po nito, tingnan niyo yung verse, verse 9. At ang mga karamihang nasa unahan niya. Napakagandang bagay na isipin na yung mga tao ng panahon na ito, bata, matanda, meron pare-parehong sinisigaw. Hosana sa anak ni David, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon, Hosana sa kataas-taasan. Alam niyo bakit may mga bata na sumisigaw, kahit bata rito sumisigaw, Hosana sa kataas-taasan? Alam niyo bakit? Kasi po yung magulang nila, malamang itinuturo na yun doon sa anak nila. Hindi gagawin ng bata yan ang walang nagturo sa kanila. O yung mga tao. Palagay nyo, tama o mali? Kaya nga sa panahon ngayon, ano sinasabi natin sa mga bata turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Kaya yung mga bata rito, kahit nasa labas yan, mag-aano yan kumakanta yan kahit naglalakad, makapapansin nyo kahit nasa bahay Ano kinakanta niyan? Yung kinakanta nila sa Sunday school. Magbigay kayo ng kinakanta nila na lagi niyong narinig sa mga bata. O kahit nga ano yung kinanta ng linggo, pero wala po ako rito. Pag uwi nyo sa bahay, kinakanta nyo pa rin. Di ba? Bakit po ganun? Kasi yun yung naririnig niya. Ngayon sabi rito, at ang mga karamihang nasa unahan niya at mga nagsisunod ay nagsisigawan na nagsisipagsabi, Hosana sa anak ni David, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon, Hosana sa kataas-taasan. Kaya ganun yung mga tao, nagbabasa sila ng scripture, ng banal na kasulatan, nasasabi na nila yun sa kanilang sangbayan. Kaya nung dumating ang Panginoong Jesucristo, siya na yung iniintay natin. Meaning, ang Panginoon nagpapakilala na, hindi na niya itinatago kung sino siya. At yung mga tao excited na may darating ng tagapagligtas. Kasi alam nila, hirap na sila sa ginagawa sa kanila ng sumasakop na bansa sa kanila, which is Rome. Yun yung sumasakop sa kanila sa panahon na ito. At ang mga nang pumasok si Jesus sa Jerusalem, ay nagkagulo ang buong bayan na nagsasabi, sino kaya ito? Ang sinabi ng karamihan, ito'y ang propeta o the prophet. Ang propeta, Jesus na taga Nazaret ng Galilea. Bakit sinabi nilang ito na ang propeta? Naalala niyo si Moises nung siya po ay malapit na pong bawian ng buhay dahil matanda na siya. Ang sabi niya sa Israel, may darating na isang propetang gaya ko. Isang propeta. So yung Israel, mula noon hanggang sa panahon na ito, nag-aabang at nag-aabang sila. Sino ba itong darating na propeta na sinasabi pa noon pa? Baka ito na yung propeta. Verse 12, at pumasok si Jesus sa templo ng Diyos at tinaboy niya ang lahat na nagbibili at namimili sa templo at ginulo niya ang mga dulang, ang mga namamalit ng salapi, ang mga upuan ng mga nagbibili ng mga kalapati. Yan. So nung dumating ang Panginoong Jesucristo, pagdating niya doon sa bahay panalanginan, doon sa templo, nagalit ngayon. No? Sabi, at sinabi niya sa kanila, lagay mo na po dun sa sa 13 na. Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan, datapwat ginagawa ninyong yungib ng mga tulisan. Bakit po ganun ang sinabi ng Panginoon? Ano ba ang sitwasyon dun sa templo? Bigyan ko po kayo ng ng historical data niyan, saka yung application niyan ngayon. Number 1, yung ngayon muna. Mapapansin nyo sa lahat ng simbahan, maraming mga establishment sa gilid. Bakit? If you're a businessman, saan ka maglalagay ng business? Sa konti tao o sa maraming tao? Maraming tao. Kaya sinasamantala ng negosyante talaga po yan. So kahit man noon, ganun ang ginagawa. No? Dahil doon ang tao, doon ang puntahan ng tao. Ba't ka maglalagay ng negosyo sa bukid? Nandito ang mga tao. Pero may mas malalim pa pong dahilan. Dalawa ang malalim na dahilan po niyan. Una, ang Panginoong Jesucristo ay nagbabanggit ng fulfillment ng banal na kasulatan sa Lumang Tipan. Pakibasa po yung nasa Isaiah 56:7. Ito pong chapter 21, tandaan nyo hanggang chapter 28 na ating pong pag-aaralan, lagi na pong humahango po ng nangyari sa Lumang Tipan. Kaya mapapansin nyo, lagi na itong may conversion. 56:7 po. Nakalagay doon, sila ay dadalhin ko sa aking banal na bundok at papagkakatuwain ko sila sa aking bahay na dalanginan at ang kanilang mga handog na susunugin
at ang kanilang mga hain ay tatanggapin sa aking dambana, sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay na panalanginan. Kasunod niyan, Jeremias 7:11. Ano po ang nangyari ayon sa pagsulat ni Jeremias? Ang bahay bagang ito na tinatawag sa aking pangalan ay naging yungib ng mga tulisan sa harap ng inyong mga mata. Narito, ako ngang nakakita, sabi ng Panginoon. So, ang Panginoong Hesukristo, hinahalaw na niya yung fulfillment na mangyayari yun sa kanyang kapanahunan pag siya ay nagpunta na sa kanyang pagkakatawang tao. Nakuha po mga kapatid? Pangalawa, ano pong malalim na dahilan yan? Ito pong meron dito po sa sacerdote nung panahon na ito, nalimutan ko po yung pangalan. Meron po siyang ginagawang corruption dito sa templo. Ano po ba ang sistema pag kayo ay maghahandog ng isang handog na susunugin sa templo para sa iyong kasalanan? Ano ang dapat na katangian ng isang, sabi nating tupa, na dadalhin mo sa templo na susunugin? Ano ang katangian ng tupa? Ano pa? Ha? Malinis, mataba, walang kapintasan, walang sugat, wala kahit ano. O isipin niyo ang Jerusalem, itong kupang. Kayo, taga Bicol. May pagkakataon ba o may chance ba na ang daladala niyong tupa bago makarating dito masugatan o madumihan? Malaki. Anong pwede mong gamiting diskarte para hindi pagka dinala mo kasi yun ang haba ng binyahe mo at hindi mo na rin man may handog kasi may dungis, ano pwede mong gawing diskarte? O pamamaraan, gamitin natin Tagalog. Ano nyo po ginagawa? Bubuhatin yung mula Bicol. Yan. Ang templo sa pangunguna ng saserdote na ito ay nagtitinda po doon sa templo ng mga kalapate, ng mga hayop na nandun. Kaya tingnan niyo po sa verse 12. Pumasok nga si Jesus sa templo ng Diyos at tinaboy niya ang lahat ng nagbibili at nangamimili sa templo. Ginulo ang dulang ng mga namamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagbibili ng kalapati. Pagka maliit ang kasalanan mo, kalapati lang naman ang kailangan doon. Eh kung magkadungis kalapati mo, paano mo ihandog yun? Bili ka na lang doon sa kanila. Ang problema, isa pa. Ang tinatanggap lang sa templo ay may currency na pera lang na tinatanggap sa templo ng panahon na yon. Eh kung wala ka nun, anong gagawin mo? Saan ka tatakbo? Money changer, namamalit ng salapi. At ang pamamalit ng salapi noon sa panahon na ito ay nagiging mas malaki ang halaga. Kaya nga sa atin, di ba, malaki na po palitan ng dolyar ngayon. Di ba ganun yung mga salita? Halimbawa, kayo na lang, bumili po kayo sa dali ng mineral water, magkano yung maliit lang? 4. Pumunta ka ng 7-Eleven, magkano na yung ganun kaliit? Ha? 15. Pumunta ka ng sinihan, yung ganun kaliit, magkano na? 20 na. Punta ka ngayon sa basketball, dun sa Araneta o kaya sa MOA, pag may laro ang PBA, magkano yun? Depende sa lugar, nag-iiba ang presyo. Pero same water lang yun. Di ba? Para ka ng tinaga, di ba? Eh ngayon, eto maghahandog ka, yung kasalanan mo, gusto mong malinis, magpalit ka. Magkano palitan? Eto, ano gusto mo? Gumasos ka o may kasalanan ka pa rin? O kayo? Magpapalit na lang ako, at least mahugasan kasalanan ko pag nakapaghandog ako. Nagkakaroon ng corruption po dito. Kaya ano ang sabi ng Panginoon sa verse 13? At sinabi sa kanila, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan. Datapat ginawa ninyong yungib ng mga tulisan. Nakuha po ninyo kung ano nangyayari noon sa templo? Pinagkakakitaan ng mga saserdote. Yan. At nagsilapit sa templo ang mga bulag at mga pilay, at sila'y kanyang pinagaling. Yan. Naalala nyo nung sa mga unang verse natin, tinatanggap na ng Panginoong Jesucristo yung mga bulag at mga pilay. Pero nung una kay David, hindi po yung tinatanggap. 15. Tatapat ang mga eskriba at ang mga katakatakang bagay na kanyang ginawa at mga batang nagsisigawan sa templo ay nagsasabi, Hosana sa anak ni David, ay nangagalit sila. Yung mga bata na nagsisigawan, di ba tinan nyo? At ang mga batang nagsisigawan sa templo na nagsasabi, Hosana sa anak ni David, di ba? Kahit may mga bata nagsisigawan, nagpe-praise, di ba? Ay nangagalit sila. Bakit kaya sila nagalit?
Naalala ko po dito yung nalimutan ko yung composer eh. May awit noon na English ang sabi, Gentle Jesus, meek and mild, bless upon this little child. Yung ganon, ang pagkakilala ng mga tao kasi sa Panginoong Jesucristo, mild, gentle, pero si Jesus pinagkahampas yung pinagpataob yung mga Teka, anong pagkakilala namin kay Jesus? Di ba dapat mild siya, blessing siya? Bakit gano'n ang ginawa sa atin? Nagalit kayo yung mga tao. Kasi hindi yun ang inaasahan nilang gagawin ng Panginoong Jesucristo sa kanyang pagpapakilala eh. O nangagalit sila. At sinabi nila sa kanya, narinig mo baga ang sinabi ng mga ito? At sinabi sa kanila ni Jesus, kailanman bagay hindi nyo nabasa. Mula sa bibig ng mga sanggol at mga sumususo ay inyong nilubos ang pagpupuri. Ang galing ng Panginoon dito, sa verse 16. Hindi ba ninyo nabasa? Are you not reading your Bible? Parang ganun yung sinasabi niya eh. Are you not reading your Bible? Verse 17. So kayo mga kapatid, are you reading your Bible? Minsan baka hindi na natin alam yung pinag-uusapan. Tatanungin na tayo ng Panginoon, are you not reading your Bible? At sila'y kanilang iniwan at pumaroon sa labas ng bayan sa Betania at nakipanuluyan doon. Betania. Bet na naman. House ito. Bet. Yung anya, nalimutan ko na po. Basta bet po. Laging house yun. Pagka umaga nga nang sila'y bumabalik sa bayan, nagutom siya. Yan. Ngayon mga kapatid, meron po ko sa inyo papakitang estilo po ng pag-aaral dito sa Mateo 21 at sa mga kasusunod na kapitulo. Yung nangyari po dito mula verse 1 hanggang verse 16, ang tawag po dito, callback na tinatawag. Iiwan muna natin. Mamaya, babalikan natin yun. Kung ano talaga yung nangyari doon. Bakit gano'n? Bakit isinama ito ng sumulat? Verse 19. At pagkakita niya sa isang puno ng igos sa tabi ng daan, ay kanyang nilapitan at walang nasumpuang anuman doon, kundi ang dahon lamang. At sinabi niya rito, mula ngayon huwag ka nang magbunga kailanman at pagdakay natuyo ang puno ng igos. Brother Lester, parang ang layo na. Kanina sa templo. Diba, nagalit siya. Nagutom si Jesus, pumunta doon sa puno ng igos. Tapos sinabihan niya yung puno ng igos, walang bunga. Mula ngayon huwag ka nang magbunga. Ano yun? Bakit ganun? Ang layo agad ng turn of event. At na makita ito ng mga lagad, ay nangagtaka sila at nangagsasabi, ano't pagdakay natuyo ang puno ng igos? Kahit man yung mga alagad, nagtaka, tayo pa. Wala tayo doon. Yung mga alagad mismo kasama ni Jesus, nagtaka. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y may pananampalataya at di nag-aalinlangan, hindi lamang mga gagawa ninyo ang nangyari sa puno ng igos, kundi maging sabihin nyo sa bundok na ito, mapataas ka at masugba ka sa dagat, at ay mangyayari. Parang lumayo ulit. Kanina, templo na nagalit ang Panginoon. Tapos ngayon, pumunta na doon sa pananampalataya. Anong kinalaman nun? Sister Julia, di ba? Biglang, ba't ganun ang nangyari? Biglang may pag-alinlangan na. Yan. Isang tabi natin ulit ito, yung puno ng igos. Ito yung doon sa templo. Magtatanong muna po ako sa inyo. Ito, dito po laging may mga nagtatalong mga mananampalataya. Pag sinabi nating pagbubunga, anong ibig sabihin? Sa iglesia na, diretso na natin. Pagbubunga sa iglesia, anong ibig sabihin po nun? Gumagawa, ano pa? Ano yung lumalago? Dumadami yung miyembro, ano pa? Ikaw? Okay? So, yan po yung laging pinagtatalunan. Ano ba talaga yung bunga? Is it the number of members na dumadami o yung gawang mabuti? Sa Biblia po, mga kapatid, hindi po isa lang ang ibig sabihin ng bunga. Pwede kang magbunga pero di ka dumadami. Halimbawa, dati hindi ka mapagpatawad. Ngayon, papatawad ka na. Nagbubunga ka, hindi? Nagbubunga ka. Kasi ang mga tao laging nakatingin doon sa number. Pag hindi nadadagdagan ng member, hindi yan nagbubunga. Pero tingnan mo yung quality ng member na meron yung lokal na yon. Mga dati, pag sinabihan lang yan, tampo yan. Pero ngayon, pag sinabihan, kaya ko na to. Pagbubunga o hindi?
Pagbubunga yun. O, bilangin mo yung sarili mong dalo. Dati, in a month, 2 weeks lang ako dumadalo. Ngayon, may straight ko 1 month, wala na akong absent. Pagbubunga o hindi? Pagbubunga yun. Ngayon, kung madagdagan ng miyembro, pagbubunga din yun. Hindi yun sasabihin hindi pagbubunga yun. Parehong pagbubunga yun. Nga lang, may mga tao kasi na ang tingin lang is, pag sinabing pagbubunga ay membership addition lang. Oh. So pag may mabuti kang ginagawa na hindi mo na ginagawa, dating hindi mo nagagawa, ngayon nagagawa mo na, pagbubunga yun. Tandaan niyo po yun, hang natin ulit, no? 3 na. Ang ihang natin na kaisipan. Mamaya, iano natin. So lahat ng mabuting bagay na nagagawa mo na ngayon, ayon sa kapangyarihan ng Panginoon at tinatawag po sa Mateo ng mga bunga ng Espiritu, mukhang hinahanap na ng Brother Larry, no? Bunga ng Espiritu, 7 yun. Siyam pala yun, bunga ng Espiritu. 9 fruits of the Spirit. Bunga ng Espiritu, bunga yun ng pananampalataya mo. Pag may pananampalataya ka daw, magbubunga ka. Yun sinasabi po dito sa verse, sa 21:21 ng Mateo. At ang lahat ng mga bagay na hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Which is yung verse 22, hinahijack ng karamihang mga pananampalataya ito. Yung mga pananampalataya na puro blessing lang ang tinuturo, hindi nagtuturo ng mga maling ginagawa ng tao. Pag dumalo ka, ano sasabihin sa'yo? Pag dito, pag pinanalangin natin, kakamtin mo yun, sinabi yun ng Panginoon. Tuloy, puro yun na lang ginawa, puro hingi. Puro yun na lang ang talakay, di ba? Kaya yung tao, bless na bless, paglabas. Oh. Halina't tayo tumayo at manalangin. Manalangin sila. Kita mo, mali na agad. Oh. Hihiling sa pa, nakatayo. Sa mga tinuturo is paluhod. Hindi mali na agad. Basta tayo, humiling sa Panginoon. Hinahijak nila yung talatay para maging ayon sa gusto nila yung tatalakay nila. Pero ito, babalikan natin yung verse 22 ulit. Yan. At pagpasok niya sa templo, ay nagsilapit sa kanya ang pangulong saserdote at ang matatanda sa bayan samantalang siya nagtuturo at nagsasabi, anong kapamahalaan ginagawa mo ang mga bagay na ito? At sino ang sa iyo nagbigay ng kapamahalaan ito? Yan. So nainis na ngayon yung mga saserdote. Kasi siyempre, kung ikaw saserdote na administrador ng templo, ginulo yung business mo, sasabihan mo ngayon, ikaw, sabi sa Panginoong Yesus, kaninong kapamahalaan mo ginagawa yung bagay na ginawa mo? Ano sagot ng Panginoon? At sumagot sa Jesus sa kanila, sinabi, tatanungin ko rin naman kayo ng isang tanong na kung inyong sasabihin sa akin, ay sasabihin ko naman sa inyo kung anong kapamahalan ginawa ko ang mga bagay na ito. So ang Panginoon hindi siya basta sumagot, tinanong niya din muna. Sige, bago kayo sagutin niyo muna ako. Pag nasagot niyo ako, saka ako kayo sasagutin. Verse 25. Ang bautismo ni Juan, saan ba nagmula? At sa langit o sa mga tao? At kanilang pinagkatwiranan sa kanilang sarili nagsasabi, kung sasabihin natin sa langit, sasabihin niya sa atin, bakit di ninyo pinaniwalaan? Tatapat kung sasabihin sa mga tao, mga tatakot tayo sa karamihan sapagkat kinikilala ng lahat na propeta si Juan. Nakuha niyo po yung question? Sabi, pagpalagay natin sa sacerdote, magbigay kayo ng number, more than 2. O 5. Ba, wala sila, no? Hindi ko kasi alam kung ilan sila eh. Sample lang, 5. Kumpulan sila. Pag sinabi natin kay Jesus na ang bautismo ni Juan ay galing sa langit, ba't hindi natin tinatanggap? Talo tayo. Pag sinabi naman natin sa tao galing, kukuyugin tayo ng mga tao kasi naniniwala sila propeta si Juan Bautista. Yan. 27. At sila'y nagsisagot kay Jesus sa sinasabi, hindi namin nalalaman, kanyang sinabi sa kanila, hindi ko rin naman sasabihin sa inyo kung anong kapamahalang ginagawa ko mga bagay na ito. Sabi nung mga saserdote, Panginoon, yung tanong mo, Panginoon Jesus, hindi namin nalalaman. Sagot ni Jesus, yung kapamahalan na tinatanong niyo sa akin, hindi ko rin sasabihin sa inyo. Hindi niyo ako sinagot eh. Bakit po? 28. Datapwat ano sa akala ninyo, isang taong may 2 anak, ay lumapit siya sa una at sinabi, anak, pumarong ka at gumawa ka ngayon sa ubasan. Biglang 28, biglang ano naman. Tingnan niyo yung sequence of event. Kanina templo, tapos naging Igos, tapos naging kapamahalaan ni Juan. Pagdating dito, tanong naman dun sa tanong ng Panginoon, sabi niya, 29.
28. Isang taong may dalawang anak, lumapit sa kanyang una, sinabi, "Anak, pumaroon ka, gumawa ka ngayon sa ubasan." Sinagot siya at sinabi, "Ayaw ko." Tatapat nagsisi siya pagkatapos at naparoon. Siya'y lumapit sa ikalawa, gayon din ang sinabi. At sumagot sa kanya, "Ginoo, ako'y paroroon at hindi na paroon." Natatandaan niyo po ito? Sino sa dalawa yung naging marapat? Yung nagsabi ng ayaw pero tumuloy. Ayan. O, ganun din ang tanong ng Panginoon, 31. Alin baga sa dalawa ang gunap ng kalooban ng kanyang ama? Sinabi nila, ang una, sinabi sa kanila ni Jesus, "Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang mga maniningil ng buwis at ang mga patotot ay nangunguna nangauuna sa inyo ng pagpasok sa kaharian ng Diyos." Ayan. Biglang naging ganun. Maniningil ng buwis at mga patotot. May isa pa tayong ihahangin. Mamaya tatali natin lahat po yung kaisipan. Subaybayan nyo lang po maigi. Sapagkat naparito si Juan sa inyo sa daan ng katwiran at hindi nyo siya pinaniwalaan. Tatapat pinaniwalaan siya ng mga maniningil ng buwis at mga patotot. At kayo, sa pagkakita nyo nito, ay hindi man kayo nagsisi pagkatapos upang kayo'y magsipaniwala sa Kanya. Ayan. O, tali na po natin, ganito po nangyayari. Ang Panginoong Hesus sa Kanyang pagparito sa sanglibutan, nasa Kanyang pagka-Diyos, pumunta sa sanglibutan. Ano ang gusto ng Panginoon na maratnan niya sa mga tao? Anong dapat na sitwasyon? Yung mga tao excited, maglilingkod sa Kanya. Ngayon pagparito niya, ano nakita niya sa templo? Mga nagtitinda, mga ginawang bahay ng tulisan. Ngayon, lalagyan natin yung salitang pagbubunga, yung sinetel natin kanina. Etong mga ito, itong mga saserdote na ito, sila yung nagsasabi na malapit sila sa Diyos. Di ba saserdote, pare, iyan sa ibang salita, nagtatrabaho sa templo. Ano dapat ang katatayuan niya sa buhay? Malapit sa Diyos. Pero anong ginagawa? Negosyo, kasalanan. Meron namang bahagdan ng mga tao ng mga maniningil ng buwis at mga makasalanan. Ang sabi, sila yung mas mauuna kaysa sa mga saserdote. Itong mga saserdote, ito yung isa sa dalawang anak na sinabihan. Pumarito ka. Sabi ng saserdote, maglilingkod ako pero hindi naman naglilingkod. Nagbi-business. Itong mga maniningil na buwis at mga makasalanan, anong ginawa nila ng una? Ayaw, pero sila yung tumanggap sa Panginoon. Yun yung dalawang anak. Tayo, mga makasalanan. Nandun tayo sa bahagdan ng mga tao na tila baga ayaw nating maglingkod, pero nung nasabihan na tayong maglingkod at nakita na natin kung anong tama, tayo'y naparoon sa Panginoon. Nakuha po? Ngayon, ano ibig sabihin ng igos? Yung igos, nagre-represent po yan sa Israel. Yung Israel, nakita ng Panginoon, walang bunga. Anong ginagawa nila? Kasalanan. Tignan mo yung templo, yan ang nangyayari. Kaya anong hatol ng Panginoon, kung ganyan lang din naman kayo, wag na kayong magbunga. Mabuti pa, tatawag na lang ako ng maniningil ng buwis at mga makasalanan. Ganyan na lang kayo. Kaya tayo, bilang mga ulibong ligaw, nagkaroon ng pagkakataon sa hindi pananampalataya ng angkan ng Israel. Dalawa lang naman po kasi ang klase ng tao eh. Isang nagsasabing mananampalataya pero hindi gumagawa, at isang makasalanan na nanumbalik sa Panginoon. Ganun po ang mga tao noon. Kaya ang Panginoon, pagdating niya, galit na galit. Dapat hindi ganito. Kaya yung kung kayo'y nasa kasalanan pa at masumpungan kayo ng Panginoon, gusto nyo ba sabihan kayo ng Panginoon, wag na kayo magbunga, habang buhay, ganyan na lang kayo? O sabihin sa inyo, anak, pumarito ka, ayoko, pero pariritoin kayo sa Panginoon. Kasi nasa pagkakasala tayo noon, pero nagsiparito na tayo sa Panginoon. Lahat po itong nasa chapter 20, magkakatagni po yan. Yung kapamahalaan na ginagawa ng Panginoon, bakit siya ay may karapatang magsabi sa mga tao na kung ano dapat nilang gawin? Kaninong kapamahalaan niya ginagawa yun? Hindi po kahit kanino, sa sarili niyang kanya. Diba sa Lumang Tipan, binabasa, na parito sa kanyang sariling kanya. Paririto ako sa gitna ninyo, ang Panginoong Diyos mismo. Siya mismo yun, hindi siya humihingi kahit kanino. Sa kanya yun.
Siya kasi po ay nagpapakilala na bilang Diyos. Tuloy po natin. Verse 33. Pakinggan ninyo, 32 ulit. Sapagkat naparito si Juan sa inyo sa daan ng katwiran, hindi nyo siya pinaniwalaan. Datapat pinaniwalaan siya ng mga maniningil na buwis at mga patutot o makasalanan. At kayo sa pagkakita nyo rito ay hindi man kayo nagsisi pagkatapos upang kayo magsipaniwala sa Kanya. Pakinggan ninyo ang isa pang talinhaga. May isang tao na puno ng sangbahayan, nagtanim ng isang ubasan at binakuran niya ng mga buhay na punong kahoy sa palibot. Humukay roon ng isang pisaan ng ubas at nagtayo ng isang bantayan at pinagkatiwala yon sa mga magsasaka at napasa ibang lupain. Nang malapit ng panahon ng pamumunga nagsugo ang kanyang alipin sa mga magsasaka upang tanggapin ang kanyang bunga. At pinaghawakan ng mga magsasaka ang kanilang mga alipin, hinampas nila ang isa at ang isa'y pinatay at ang isa'y binato. Sa verse 35 na po yun. Ano po nangyari? May talinhaga. Meron daw isang magsasaka na nagtanim tapos iniwanan sa mga katiwala. Ngayon, itong may-ari, nagpadala siya ng alipin, sabi, para kumustahin. O, kabawa, kayo yung mga, ito na lang, mga magagawa, iniwanan. Dumating yung, yung sugo ng may-ari. O kayong mga katiwala, kamusta na yung, yung tanim ng amo ko? Alam ginawa nila? Pinagbabato. Ano yung sabi po dito? Hinampas nila ang isa, ang isa'y pinatay at ang isa'y binato. Ano po ibig sabihin po nun? Ang Panginoong Jesucristo, o ang Panginoong Diyos muna, nagsugo siya sa Israel ng mga propeta, mga lalaki ng Diyos. Ano ginawa ng mga tao doon sa isinusugo ng Panginoon para kumustahin yung kanyang bayang Israel? Ano ginagawa? Pinagpapatay itong mga propeta, hindi pinapansin, hindi inaasikaso, hindi kinikilala. Ngayon ano ginawa? Datapwat nang makita ng magsasaka ang anak, 37, datapwat pagkatapos ay sinugo niya sa kanila ang kanyang anak na lalaki na nagsasabi, igagalang nila ang aking anak. So yung may-ari ng ubasan, sariling anak ko na ipapadala ko, malamang igagalang nila yung anak ko. Yan. Datapat nang makita ng mga magsasaka ang anak, ay nagsipag-usapan sila, ito ang tagapagmana, hali kayo, siya ating patayin at kunin natin ang kanyang mana. So ano sinasabi ng talinhaga? Di ba ang Panginoong Diyos, nagkatawang tao bilang anak? Yung anak, ano ginawa ng mga tao sa Panginoong Jesucristo? Pinatay. Hindi nila kinilala. So pareho po noon. Hindi nagbunga yung pananampalataya sa kanila. At siya'y pinangawakan nila at itinaboy siya sa ubasan at pinatay siya. Pagdating nga ng Panginoon sa ubasan, ano ang kayang gagawin sa mga magsasakang yaon? So ang Panginoong Diyos, di ba, napatay na ang Panginoon Jesucristo ayon sa laman, nabuhay after 3 days, pabalik sa langit. Pag ang Panginoong Diyos kaya, babalik na sa atin, ano kayang sasabihin niya sa atin? May bunga ba ang mga to na makukuha ang Diyos pagka, di ba, siya may-ari ng ubasan, kukunin na niya yung kanyang mga bunga, o titignan niya tayo ngayon. Mr. Juliet, may bunga ka ba? Ano na ang nangyari sa pananampalataya mo, Sister Alma? May bunga ba? Pag walang nakitang bunga sa iyo ang Panginoon, ano sasabihin niya sa iyo? Gaya sa puno ng igos, huwag ka na kailanman magbunga. At ang pag walang bunga at tuyot ang halaman, sa nilalagay? Sa panggatong. Di ba? 21. Saan na? At sinabi niya sa kanila, pupuksaing walang awa ang mga tampalasang iyon at ibibigay ang ubasan sa ibang magsasaka. Nasa kanya nagbigay ng bunga sa kanilang kapanahunan. Di ba? Yung Israel na hindi nagbubunga, sabi ng Panginoon doon sa aklat ng Roma, huwag kang magmamalaki sa Diyos kung yung tunay na puno nga ay hindi pinatawad, ikaw man na idinuktong lang sa tunay na puno, ikaw man hindi patatawarin pag nagmalaki ka. So nagkaroon tayo ng pagkakataon dahil sa hindi pananampalataya ng sariling kanya. 42. Sinabi sa kanila ni Jesus, kailan bagay hindi nyo nabasa ang kasulatan, ang batong itinakwil ng nagtatayo ng gusali
ay siya rin ginawang Pangulo sa panulok. Ito'y mula sa Panginoon at ito'y kagila-gila sa harap ng ating mga mata. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. At ang nahulog sa ibabaw ng batong ito ay madudurog, datapat sino mang kanyang malagpakan ay pangangalating